Hatid sa atin ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, good morning. Yes, good morning Rika at Peter. So ngayon nga ay officially na ihain na yung unang impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte at basically, no, to summarize lang, ayan, kumbaga nirefile lang nila yung last year na filing at ang nagbago lang siguro ay mga karagdagan na testimony gaya nga nung kay Madriaga tungkol doon sa pagtanggap niya ng cash at yung naging statement or naging asal or behavior nga ni VP Sara during the budget deliberation for the 2026 national budget. Ngayon, ang Rika at Peter, kung ang pinagtataka kasi ngayon ng mga tao ay February 6 pa supposedly yung 1 year, yung pag-lapse ng 1-year bar rule. Pero as early as February 2nd, which is today, ay nag-file na nga ng impeachment complaint itong House Makabayan Black. Ang paliwanag naman kasi ay nagkaroon na daw, kasi kung i-base natin doon sa Supreme Court ruling na bago, ay sinasabi nga na basically January 15 na daw ay nag-lapse na yung 1-year bar rule. Kaya sila nag-decide itong Makabayan Black na mag-file na today. Ano yung basis nung January 15 nag-lapse na? Kasi apparently Peter ay binibilang na yung calendar days na may session days itong House. Kumbaga kasi sa mga araw-araw na session, kumbaga sa ilang araw na pagsa-session days ng Kamara, kumbaga ang bilang lang nun ay isang araw or dalawang araw. Pero ito nga, yung sa Supreme Court decision, ay technically pati yung calendar days na may session ay binibilang na ng Supreme Court. Kumbaga, January 14 dapat din, kasi pasok yun doon sa within 10 days. Kaya kumbaga, ang sinasabi ng Supreme Court ruling ay dapat January 14 or 15 ay na-refer na or naisama na ito sa order of business ng Kamara. So maagang filing pala talaga. Parang question pala ito ng LTO, no? Calendar days? Actually, ito kasama natin si Attorney Nery Colmenares. Sa doon sa mga complainant last year and this year para din ma-explain ni Attorney Nery kung bakit ngayon na-file. So, Attorney Nery, ito kasama po natin si Peter at Rika sa programang Balita Patan. So, paki-explain lamang po ulit bakit ngayon na-file itong impeachment complaint versus VP Sara. Well, yung intindi ng karamihan, including us, dun sa original decision was February 6, no? Kaya lang dito sa decision sa motion for reconsideration, nagbago ang bilang ng korte at ang sabi niya, ang session days are calendar days na may session ng Kongreso. So, alam niyo naman, minsan dito sa Kongreso, pag-stop yung clock halimbawa, yung 3 araw na kayo nagsisession doon, isa lang ang bilang nun kasi stop the clock. Kahit umabot na kayo the next morning. Pero dito, ang sasabihin na ng korte ngayon, hindi. Kung 3 session days kayo doon, calendar days, kahit in-stop nyo pa ang clock, it will be considered as far as impeachment is concerned na 1 session day yun. Kasi ang sabi ng court, pwede palang pahabain. Kung i-stop mo ang clock ng 1 buwan, pwede palang pahabain yan, di ba? So, dapat ma-resolve. Kaya nga naglagay ng period ang konstitusyon para ma-resolve agad kaysa sa tatagal. So basically, yan ang dahilan. So kung January 15 nag-end yung 1-year bar, then January 16 dapat pwede na. Kaya lang late naman namin nakita yung decision. So the earliest possible day na ma-file, because we're talking of 612 million pesos. Ngayon, magkukumpare sila yung sa Marcos is billion, dito 600. Doesn't matter. Para sa amin, kay 1 billion yan o 600 million kahit 60 million yan dapat may accountability ang isang impeachable official na mag-file at the earliest possible time. And this is the earliest possible time na ma-master namin ang impeachment complaint na ito. So, Attorney, hindi confident naman po kayo na magpo-push through na to at hindi na mati-technical dahil ang sinunod yun naman ay yung desisyon po ng Supreme Court. Yes, we're very confident doon kasi we followed Ngayon, even the House will have to follow the decision of the Supreme Court. Nag-MR na sila na decision na. Pangalawa, more than 1/3 na nag-endorse nito. So, I think hindi kami mawawala ng suporta. Kasi more than 1/3 ang nag-endorse nitong Duterte complaint. Kaya we're expecting the 1/3. In fact, nabanggit namin kanina, sana naman may 1/3 ulit
para matapos na itong impeachment complaint dito sa House. And tama po, Attorney, no, you are, kumbaga inahamon niyo po yung mga ibang pong na nasa 20th Congress na sinuportahan po yung 1/3 last year, na suportahan pa rin po yung impeachment complaints this year. We're asking them na hindi naman ito nagbago ng malaki doon sa original na in-endorse nyo. So sana you maintain that and then of course support the impeachment complaint as you did in the previous year. Peter at Rica, baka lang Oo. mahabol kayong Yep. tanong kay Attorney Neri before I let him go. Yes, Pam. Good morning, Attorney Neri. Si Peter po ito. Hi, Peter. Opo, thank you very much for having this interview with us. I will just clarify, po, we are not talking about calendar days. Wala na yun, di ba? Ang pinag-uusapan lang po natin ay session days prior to the February 6, 1 year. bago mag-1 year, mag-lapse yung 1 year ban. Tama po ba? Session days lang po ang pinag-uusapan dito. Well, ang nakalagay sa Constitution, halimbawa 10 session days or 60 session days, ang tinutukoy niyan ay hindi calendar day. Ang tinutukoy niyan ay session day. Correct, opo. Pero ang bilang dito sa House, ang session day could be 1 day, could be, depende, 2 days, depende. Sabi ko nga kung i-stop mo yung clock o yung 3 araw na kayo nagsisesyon, ang bilang nun, isa lang. Yun ang nilinaw ng Korte Suprema. Ngayon, ang session day is a calendar day Ayan. na may session kayo. Correct. So, whether in-stop nyo ang clock o hindi, basta isang araw nag-session kayo, bibilangin na yon para Okay. ma-fulfill ang constitutional requirement na short, yung period dapat exact and shorter than yung interpretasyon ng House at ng Kongreso dati kung ano ang isang session day. So, calendar day. Basta calendar day na may session kayo, of course, kung calendar day na wala silang session, di bibilangin yun. Tama, Pero tama. kung calendar day na may session kayo, bibilangin na namin yun na 1 session day. Ayun, kaya ang naging computation po is as of January 14, nag-lapse na yung 1 year na yon. January 15 ang lapse. Okay. So, January 16 dapat or 17 or 18, pwede na mag-file ng impeachment complaint. Yun ang nasa desisyon ng Korte Suprema as we read it. Opo. Pero will it still follow, Attorney Neri, hello po, Rica Lazo po, no? Will it still follow po yung parang nangyari sa iba pang mga impeachment na ipinasa, na kung sino ang unang case na ipa-file, diringgin at ipapadala sa Office of the House Speaker, ay yun na yung magiging basehan ng buong 1 year na susunod na ating bibilangin. Tama po ba? Well, ang nakalagay sa Konstitusyon, only one impeachment proceeding shall be initiated per year. Okay. Hindi siya nagsabing only one impeachment complaint. So, halimbawa, kung may impeachment complaint doon, hindi naman na-refer, hindi pa na-initiate, may nag-file ng impeachment complaint ulit, hindi naman na-refer, hindi na-initiate, under our jurisprudence, pwede pa yon. Magiging second complaint ka lang kung ang impeachment complaint na-file ay ni-refer na sa Justice Committee or nagkaroon na ng 1/3 na endorsement sa House, no? So, otherwise, I presume i-refer nila sana by today o i-refer sa plenary, and then ang plenary will refer it to the Justice Committee. Then that's the initiation according to the jurisprudence ng Korte Suprema. Okay. So, kapag ni-refer na yan po sa Justice Committee, yan na ang blessing na eto na. Eto na yung the chosen one, the complaint, no? Na kaisa-isang complaint na pwedeng umusad for 1 year. Yes, isang impeachment proceeding. Hindi sinabing isang impeachment complaint. Okay. Kung ang isang impeachment proceeding may isa o dalawa o tatlo, under that jurisprudence, hindi yan second complaint. Magiging second complaint lang kung may isa at ni-refer sa Justice Committee. Anything filed after the referral to the Justice Committee becomes the so-called second complaint. Additionally, Attorney Neri, ang SecGen will have to act on this within 10 days. Well, ang requirement kasi, the Secretary General has 3 session days to refer it to transmit it to the Speaker. Okay. So technically, she has 3 session days
to transmit it to the speaker. Okay. Pero ang speaker has to refer it to the plenary, to the House plenary within 10 session days. Aha. Technically, they can still stretch that if they want to. Pero sabi nga ng complainant, sabi ng mamamayan, matagal na to. This is more than $500 million. Gusto lang naman namin malaman saan ginastos yun. Totoo ba yun? Gusto lang namin malaman talagang pinulsify mo ba ang dokumento para kunyari nagastos ng matiwasay. Diba? So I hope they do it soon. Yes. Para naman malaman na natin kung anong nangyari doon sa more than 612 million na confidential funds. Okay, one last question, Attorney Neri, before we let you go. Itong complaint po na inihain ng inyong block ay essentially 99% the same as what was sent to the before. Senate except for the Madriaga factor. Well, ang impeachment complaint ngayon, Peter, ay ano siya, dati siyang impeachment complaint except Kininis, nagdagdag, and of course Madriaga is an addition. So we believe na ano yan very important yan. Pero sa hearing na yan. Opo. I mean, yung Madriaga doon na lang yan sa hearing. Ang tanong lang ngayon, yung tanong lang ngayon sa impeachment kung sa Justice Committee halimbawa, ay tanungin nila ito bang mga ina-allege ng fact, pag totoo ito, presuming they're true, does this constitute a betrayal of public trust? So yun lang tanong. Hindi mo muna sila magtanong, totoo ba to? Hindi, anong ebidensya? Sa hearing yun. Pero kung sakaling totoo yun, di ba, proven, then it constitutes a betrayal of public trust. Yeah. So Okay. yun lang naman yung point namin dito. And we hope na the House will consider the impeachment complaint really betrayal. In fact, isang part ng betrayal of public trust doon, talagang dinisrespect niya, at hindi lang disrespect. She failed to do her constitutional duty to report to Congress. Mantakin mo, iniimbita siya sa budget, ayaw niyang explain. Iniimbita siya sa mga committee hearings in violation of the plenary powers of Congress to investigate and oversight. Nakalagay naman yan sa mga jurisprudence at ang Congress may poder na magtanong sa iyo sa anong ginastos yung pera, power over the person. Tapos hindi mo sila sasagutin. You swore an oath to abide by the Constitution and execute all laws faithfully. You violated that oath, then that is a betrayal of public trust. Okay. Attorney Neri, maraming salamat po for your time. At, Thank you so much for your time, yeah. Attorney Neri. Yan nga po yung tindig ni Attorney Neri Colmenares na isa nga sa mga complainants ngayon. Peter, sa ngayon, meron kasi tayong natanggap na ulat na meron pang isang magpa-file, pero again, wala pang confirmation yan at kung sino. At mamaya na mga alas 10 ay mag-uumpisa na nga itong House Committee on Justice sa tukoy doon sa sufficiency and form and substance ng mga impeachment complaints, yung dalawang impeachment complaints naman laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, very good. Pam Vasquez. Extra please. Thank you, Pam. Salamat, Peter Trica, at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta.